Ibs, nanggaling ako kanina sa bayan mo na Albarca. And bilang isang taga-Albarca talaga, pero tausog talaga kayo, di ba? Tausog talaga yung pinanggalingan ng pamilya nyo. Pero doon ka na lumaki. Pwede ba magbigyan mo ako ng yung kwento ng Albarca? Bakit yun parang yan yung pinakapatikul ng Basilan? Sir, yung maikwento ko sa iyo muna, ang kwento ko muna sa iyo yung tungkol sa Albarca. Bago yung galing sa Tausog kami. Ang pagkaalam ko sa Albarca, sir, dati isang pangalan lang yan. Albarca, Municipal Albarca, at saka yung Kayapukan, itong tipo-tipo, dati tipo-tipo lang yan, sir. Pero nung magiging gobernador si Wahab Akbar, maisip niya siguro na isaparit yung munisipyo. So magiging 3 munisipyo ang tipo-tipo. Isa na yung Albarca, yung Kayapukan, at tipo-tipo. Yun ang pag-ano ko sa Albarca. Tapos, yung mga tungkol naman sa mga taong Albarca, parang natanong mo kanina na ba't ganun yung mga taga-Albarca? Sa isip ko, sir, kultura na ata ng mga taga-Albarca. Yung pagiging lumaban sa kung sino-sino mang pumasok na kagaya ng mga tropa. Pag hindi pumasok na sa walang negosasyon, walang coordination, na sigurado ko 100%, 101% pa siguro, dumating yung gulo. Talaga, kung walang coordination. Kung walang coordination. Bakit ganon? Bakit? I mean, of course, simpleng usapan teritoryo ng Pilipinas yun. Yes, sir, diba? yes, sir. Pero Tama. sundalo ay kahit saan. Pero, dahil ang sundalo, sundalo ng Pilipinas, kahit anong teritoryo ng Pilipinas, ano siya. Pero sa Albarca, bakit ganon? Ang isa rin nito na alam ko, magiging dahilan kaya mangyari ng ganon pag walang coordination. Kasi pinanindigan nila yung tinatawag na ATS, yung ATS, yung Area Temporary Stay. Parang ganun ata yun, sir, di ba? ATS. So, isa na yan na paninindigan nila pag kung sakali nakalabag yung tropa, nakapasok sa ATS, 100% away yan. Kagaya ng mga dito sa kabila, sa area ng mga, ano bang tawag yan? Ulitan. May mga ATS ata dyan. Di ba, sir? May ATS ata dyan sa kabila. Pag nakapasok din yung tropa na walang coordination, kagaya nung nakaraan na buwan, mangyari. Ano talaga? Banggaan talaga. Kahit pa hindi ang purpose mo or mission mo doon humahanap ng away, humahanap o kaya ano, basta nakapasok ka sa area, parang ganun na. So, katulad mo, di ba? Yung ganon na sistema, parang hindi mo naman mapigilan yun kasi parang tuloy-tuloy na mindset ng taga-Albarca yung ganon, di ba? May ATS man o wala. Pero, sa ngayon, sir, sa palagay ko, parang paunti-unti na rin hindi nagaano yung bigat noon. Yung bigat ngayon hindi nakagaya noon. Kasi ngayon may peace agreement. Sa isip ko lang kung sakali man may gumagawa diyan sa mga gilid-gilid na mga ganito ganun. Ito lang sana dapat gagawin ang mga LGUs or kaya mga ano kasing leader, mga grupo, leader sa MILF, leader sa military. Iintindihin kung sino mga yun. Kung tauhan ba ng MILF para masabihan nila yung mga yon. Kung tauhan ba ng mga LGU, halimbawa, tauhan ng mga meron, malalaman man agad yan, sir. Kasi hindi yan maitago yung kung sakali may mga ginagawa silang dyan sa loob. Dati, wala yan. Pag sakali may aksidente na pasok, kahit hindi talagang sinasadya ang pagpasok,
wala na. Salpukan talaga. Salpukan talaga. Ganun na ang mangyari. Ngayon, kung meron man na makagawa ng makalabag ng mga ganun, yung mga ano lang yan, mga yung parang trespassing lang sa mga leader nila. Ito rin sana dapat na gustong naming gawin ng LGUs, ipaklear nila ito yung tauhan nila, yung mga MILF, ito rin yung tauhan nila para hindi nagkakabulabog yung Albarca ba. Kasi tingnan nyo yan, kahit kayo, nagulat kayo. Ba't ganun na yung anong Albarca? Actually, hindi naman lahat yung mga taga-Albarca sir na na gustong mag-away, gustong mabulabog yung yung iba karamihan din gusto na malinis, matahimik. Wag lang tayo nakadapa na sa hindi dapat dinadapa na Ganun. Ano ba ang Albarca? Pure yakan o may tausog o may... Actually sir, may pure din yakan, pero sa amin kahit hindi ko sasabihin, hindi naman pwede maitago kasi alam din ng iba alam ng lahat. Actually, narinig ko sinasabi ng mga tatay, 5 pamilya na galing Hulo, Maimbong Hulo, yung mga lolo namin. Itong Tanzal, sa amin, Tandi, mga taga-Ginanta, tausog sila yan sir, pure tausog. Tapos yung 3 babae napunta dyan sa Tuburan, sa Duga, yung isang babae dyan kinahataman, mga gob. Alam nila yan sir, na nagkakamag-anak kami yan. Yung isa dyan napunta sa Buyang, hindi ko lang alam yung pinapangalanan lahat yung mga yun. Yung alam ko lang yung mga lalaki. Tapos, hindi na siguro, kasi ang kwento dati, nagbihag daw sila ng mga tao sir. Tapos, yun, hindi na nakauwi ng Hulo kasi nagalit na yung mataga-Hulo, nagtambay na sila dito sa Basilan hanggat nakapangasawa, yung babae nakapangasawa na rin, yung lalaki nakapangasawa na rin. Kaya, kung tutusin, isa kami na apo ng mga yon, ng mga tausog. Na, kumbaga, totoo lang, hindi kayo talaga solid na native. Hindi kami solid na yakan. Na native ng Albarca. Oh, yes sir. Pero dito na rin kami lumaki. Ito na yung namin, yung pagkagising. Ako nga kahit isang beses hindi ako napunta ng Hulo kahit kami na may dugong tausog. Yun ang yung kwento yung sabi ni tatay. So, kasi nakwento mo na sa una, yung kinagisnan mo na mundo, di ba? Yung kapatid mo. Oo. Mga uncle mo na commander and galing pa sa mga MN, hanggat patungo sa MILF, hanggat naabot na sa amin na sa pagiging Bisaya. Yung Albarca, ganun na talaga. Albarca na, parang henerasyon to henerasyon yan. Yes sir. Yes sir. Ganun na yun sir. Pero, yung tungkol pa sa sir, wag lang sana galit yung mga ibang tribo. Ako tausog din ako, half din ako tausog. Pero hindi ko sinabi nito dahil sa binababa ko yung tausog. Hindi naman sa ganun. Tausog din ako eh. Alam na kitang-kita naman kung sakali ipapakita yung mga dating tausog din kami. Galing sa Hulo. Pero actually, believe din ako sa mga iyakan sir. Kasi yung naranasan nyo na magpunta ng Hulo, kahit siguro isa, wala kayong makita doon na iyakan. Naabutan nyo na rin ng Marawi, maliban sa mag-aaral, sa madras o nag-school, hindi kayo nakatagpo ng iyakan na mamahayang doon sa Marawi. Pero proud ako sa iyakan, sir. Tingnan mo ang Basilan. Dito yung mga Badjaw, dito yung mga Tausog, may mga barangay ba Tausog, may lahat yung mga anong uri na ng kurso dyan sa mga city sa Lamitan. Tausog ba halos ang karamihan dyan? Ganun ba? Oh, yes, sir. Ganun kadami ang tausog pala di sa Basilan? Mga businessmen dyan sa Isabela or Lamitan, tausog ang pinakamarami dyan. Pero talagang proud ako sa iyakan kasi hindi kami nag-iisip, alis kayo, papunta kayo, uwi kayo sa lugar nyo, hindi kami ganun, sir. Tapos, Maranao, lahat yung vendor na sa Damitan, sa Lamitan or Isabela, Maranao. Bihira ka nakakita ng yakan. So wala kaming, kaya proud ako sa yakan, wala kaming pakialam sir, kahit ibang tribo sila.
kung sino man sa kanila magiging kaibigan natin, mamahalin namin sila, irerespetuhan, porket kami yung may-ari ng basilan, parang ganon. Oo nga, no? At isa pa doon na parang na nalito rin ako, sir. Sa tribe ng Maranao, Muslim. Pareho rin kami Muslim yan. Mm. Yung pa kaya pwede sa kanila, Christian na yung maasawa ng babae nila. Kahit Muslim nga. Kung hindi rin Maranao, hindi yan pwede. Pag sana sila magalit kung makita ba, ano lang to, kwentuhan lang ba? Kwentuhan lang, Oo, kwentuhan to. kwentuhan Oh. Pero sumantala sa amin, pag Muslim lang, welcome. Wag lang sinasaktan, wag lang pababayaan. Bigyan lang ng sustensyo yung mga kababaihan namin, alagaan. Pwede na yun. Okay sa inyo? Okay sa amin. Nang ko, proud ako sa iyakan, sir. Kahit palagay natin 1/4 or 1/2 ako sa iyakan, proud ako sa iyakan. Yun. Pero ang pagka-warrior mo, kasi ikaw bilang isang sub-leader ng Abu Sayyaf dati, talagang ano ka rin talaga, ano? Ang umiral sa'yo, yung pagkatausog mo. Hindi ko na lang ma-explain, sir. Baka naisip ko rin na patanim sa ulo ko yung jihad. Kaya sinabi ng isang mga kapatid natin, lahat yung na-interview mo. Mm. Kasi minsan napasok sa utak natin, sa utak namin, sa isip ko, pag naabutan ka sa oras na yan, sa loob ng paghaharap mo sa paraiso yung takbuhan. Pwede mo bang ikwento? Kasi medyo nagkulang tayo dun sa last episode mo. Pwede mo bang ikwento? Kasi naranasan nyo dito yung pagpasok ng ISIS, di ba? Yes, sir. Pwede mo ikwento mo yun? Kasi hindi mo na kwento ng buo yun eh. Yung ISIS, sir, ang alam ko yan, ang una-una dumating sila sa Tuburan. 4. Galing Malaysia. Hmm. Sina Abu Jandal, kalimutan ko yung pangalan yung mga iba, sina Anas. So, yung iba dito, hindi ata nag-abot ng mga 1 buwan. Parang takot sila dito sa basilan, sa situation. Anong ginawa nila? Magpahatid. Meron na punta ng Cotabato. Natakot dito dahil Sa ebulensya ng gobyerno. Ang natira na lang mag-isa, si Anas. yung doktor. Yung doktor, si Anas. Tapos, ang ginawa dun, sir, kami man ang magsundo sa Tuburan kina Alimbung. Hindi ko man na binanggit to. Wala naman ano yun. Mm. Ang sinabi ko lang yung pagkuha namin sa kanila. Kasi doon dumaong yung mga yun. Tapos, Kayo nagsundo. kami yung nagsundo, dinala dito. Tapos, Ganong kaka-trusted noon na ikaw magsusundo ng itong mga unang ISIS sa Pilipinas. yes, sir. Hindi pa ISIS yun, sir. Hindi pa lumuntad yung ISIS. Pero Nasa sila grupo. yung nagdala na ISIS. Nasa grupo pa sila ni FI at si NJ. Mm. Abu Sayyaf pa sila. Nasa amin pa grupo. Pagdating dito, ang gusto nila na yung kumilos na ba, gumalaw na proceeding na sa programa yung gusto nila. Mm. Girahan, nag-mission kung saan na lugar na saan na may sundalo, saan namang area na may sundalo. Mm. Tapos ang ginawa ni na NJ, sina FI, hinahadlang sila. Sabi niya, hindi pwede kayo ang masusunod. Kayo, dumating lang kayo dito sa amin, dapat kami ang masusunod, kami yung taga dito. Mm. Mm. Ayaw man ni na FI, niyaya nila lumusob sa mga kahit saan na area ng sundalo, hanggat ginawa nila sumaparet sila na grupo. Itong mga ISIS. So, ito na yung ipatayo nila yung black flag nila na ISIS. Magpatayo na sila na ibang grupo na sila. Ito yung yan ang umpisa. Diyan nagsimula. Tapos nung tumayo sila bilang nag-ibang grupo, ang una-una nilang lugar na listayan sa Tuburan. Napaggirahan sila doon sa Tuburan, nagkamali. Ganun. Napaggira sila sa Tuburan, naipit sila siguro doon, sir. Pumunta sila dito sa amin sa Albarca. Pagdating sa Albarca, maggawa sila ng mga tunnel. Ganun na, talagang ganun na.
naggiba na sila ng mga niyog, wala nang pakialam, hindi na paalam sa mga may-ari. Gawin nila ng bunkers, mga 3 patong yung butas sa taas, tapos lagyan ng plastic, tapos bago lupa, doon sila sa ilalim. Tapos sa isip namin, magtagal. Eh siyempre, kami nagsamang loob na yon. Nagsamang loob na kami sa kanila kasi sumaprate na sila sa kina NJ at si Puruji. Kasi yung mga yon dating tao talaga Dating tao ni FI. Dating tao ni FI, sir. si FI, ilan na tao niya? Dati? Marami. Kasi Siya ang pinakamarami. siya ang pinakamarami. Si sir. NJ, Sunod sa kanya. Tapos kami minsan, pag naghalo kami ni na NJ, hindi pa rin na namin yung tauhan ni FI. FI ang pinakamadami talaga. Oo. Kasi halo-halo sa kanya. Mm. Tapos, yun sir, mangyari na yun, nagseparate na ng grupo. Nagira na sila sa tuburan, kayong sinabi ko kanina, napunta ng Albarca, pagdating doon, yun ang mga ginagawa nila. Tapos yung mga daanan na yung malapit, halimbawa, yung mga taga-Danapa, papunta ng Ginanta, Magkawa, mas malapit man dito yan, baganyan. Nagharang na sila ng mga daanan, binakod na yung mga area, gusto nila sa highway na lang, kalsada, pag ganun na lang, layo pa yon. So nainis na rin lahat. Nainis na rin lahat, sir. Tapos ang ginawa pa nila, wag sana akong magiging kasalanan ko. Actually, totoo naman yung mga ginagawa nila. Wala ng mga hindi magpaalam sa may-ari. Siyempre, yung mga ibang bahay ng mga civilian, sir, takot na. Kung ano-ano yung mga gamit na iwan doon, wala na silang pakialam, kinuha yung mga tabla, gawin bunkers, ganun, pinapukuha. Basta, lahat na. Kung kailangan yung matamaan ng mata yung kailangan nila. Sinong commander na nila? Yung Malaysian? Hindi. Yung Malaysian pa. Pag mga ilang buwan sila dito, yun, nag-era na sila. Na-discover na ng mga tropa. Tapos hindi na rin kami magkasundo. Hindi pa. Unang-una, maggera sila. Pag maggera sila, namatay na yung Malaysian. Pag namatay yung Malaysian, pumalit na si Isnilon sa Malaysian. Hindi na rin mag-connect si Isnilon kay FI. Pero dati sila magkasama? Dati magkasama yan, sir. Kung baga sa magulang, yun pa ang magulang ni FI si Isnilon. Kasi sila ang una na ASG. Sila yung founder. Ganun. Tapos, yun, pag si Isnilon na yung doon sa amin, naggirahan na, na-discover na uli, patrol naman uli, yung alam na, yung tropa. Dahil ng mga 1 month, balik, or 3 months, balik. Pag binatay yung anak ni Isnilon, gumanti sila sa pinsan ko, taga-Danapa. Hindi yun, sir, yung mga yun, na pwede malalapitan namin ba? Kung sakali may mga kailangan kami na pera, kung sino sa amin, pwede. Manghiram yun. Tapos yun ang ginanti nila pag namatay ang anak ni Isnilon, yun ang ginanti nila, binaril. Sino yung? Yung mga pinsan ko. Doon, magpaalam na ko kay NJ. Sabi ko, NJ, mari kitang leader, maaaring kasama. So, wag mo muna ako i-blame sa ginagawa ko. Itapat ko sa kanya, sir. Gusto ko, sabi ko, samahan ko muna yung mga pinsan ko, yung mga kamag-anak yung namatayan. Kasi second cousin ko yung namatay, yung dalawa, sir, yung pinatay ng ISIS. Doon simula na yung, pati ako, nakapagbarilan na ako sa ISIS. So talagang yun, dahil nga sa pagkamatay. Pero sina NJ noon, walang Si NJ, parang, siyempre, ako yung kinakampihan na nun. Kasi ako, nakakampi na ako sa Tapos yun, pagpasok na ng tropa nung naggera na namin yung ISIS, siyempre, yung mga kaibigan ko, Bipat, Kapgo, okay lang kung kami, sir. Hindi kami nag-away. Pero ang problema, yung backup nila, tropa na. Nung nag-reinforce na yung mga tropa, ang ginawa lang namin sa kanila, nag-usap na kami, minsan, hindi ko kayo iniwan dahil sa hindi ko kayo tinutulungan, pero ang sa akin lang, kasi ang backup niya tropa, hindi pa naman ako clear.
Baka mamaya ako pa yung mauna madampot sa mga ISIS. Mm. Yung ginawa ko na lang, sumama na kay NJ papunta ng Tuburan. Tapos yung magiging kalaban ng mga ISIS, yung trupa na at mga pinsan ko yung taga Danapa. So, dahil umalis ka na nga. Ay, na umalis na kami puntang Tuburan, tapos tuloy-tuloy yung girahan nila. Pag hindi nila kaya, nakaalis sila sa Danapa, sa Albarca. Doon pumunta na sila sa Baguindan. Pagpunta nilang Baguindan, after ng mga ilang buwan, 3 or 4, o mga 7 month, ganun siguro. Na-discover rin na ata ng trupa na pasokan na na-secure na lahat-lahat yung area. Yun na yung gera sa Baguindan. Na malaki. Yung malaking... Yung malaking gera na. Mm. Actually, ang target doon, yung mga ISIS, pero ang nabangga ng husto, sina FI. Kasi ang ginawa ng mga ISIS, hindi na humalo kay FI. Kasi hindi nila mag-usap yun. Kasi, siyempre, insulto kay FI. Ang kasama niya doon, nasa kabila, sa ISIS. Yung mga dating tropa. Siyempre, parang nakakabad trip na rin yun, nagsama ba sila. Pero ang ginawa ng mga ISIS, kung saan si FI nagdestino, hindi lang sila humalo, pero sa tabi-tabi ng ganyan, patabi-tabi na lang sila, sir. Alis man. Tapos yun, pagira na doon. Yun ang malaking gera. Yun yung malaking ano talaga. Pero wala ka doon. Wala ako doon. Nasa Tuburan na kami, sir. Sina NJ. Mm. Wala na kami doon. Sa Tuburan na kami. Yun ang ano. Tapos, pag uwi namin dito, magdalaw kami kina FI. Yung mga ano na lang yung nakita namin, yung magkakahoyan, parang dilaw na yung tuman ng mga lahat-lahat. Marami rin nalagas doon. Ay, nako, hektar-hektar ang bibilangin, sir, sa Baguindan. Kagaya rin yung sa amin, yung gera ng ISIS. Ganong Ayan. kalaki. Oo, kaya nasaktan. Yung sa amin, sir, halos mga sobra 30 hektar. Sina tatay nagpipinsan sila. Nagpe-perskasin yung lupaan nila. Kasi dikit-dikit na yan. Si area man namin. Ibig sabihin yung nabomba na ano, Oo, ganun. Canyon, mortal, lahat na yung... sira Oo. talaga. Ano pala yun, ano? Nangyayari pala talaga yung ganon na malaking kasiraan Oo. sa mga pananim pag ganon. Oh, yes, sir. Yes, sir. Hindi, wala ka namang magawa. Kasama sa ano yan. Oh, yes. Hindi na natin ma-blame ang gobyerno kasi, siyempre, may lakas sila. Ginagamit nila yung lakas. Oh. Tapos yun, pag napuruhan na sila dito sa Baguindan, alis na rin sina FI sa sumisip. Sa tawag nila sa L1. O, sa L1. Pagdating doon, pag na-discover ng sina Snilon, alis na yung sina FI, sumunod naman sila. Pagdating doon, tumabi-tabi naman. Yun. Pagdalaw na naman namin, pagsunod namin kay FI, kasi parang taon ata ang bibilangin, sir. Hindi kami magkita. Ayun. Siyempre, may contact. Dati, nag-contact si na NJ. Ayun, pinunta na po ni NJ. Sabi niya, pamangkin, punta tayo doon. Bisita tayo kay FI. Ikaw baka ako. Naghanap ko ng schedule. Yun, nabuo yung schedule namin. Pagdalaw namin doon sa Pina FI, sir. 3 araw lang kami doon. Pag na-discover ng mga ISIS, yun na ang pag-alis nila papuntang Marawi. Bakit umalis na sila ng Marawi? Dahil hindi na sila tanggap. Ayaw talaga nila na makita kami, sir. Kasi alam nila, tumabi kami kina FI, at saka alam pa nila, kami na yung kabangga nila dito sa Danapa, sa Albarca, nung pag-alis nila ng Baguindan. Kami na yung magbangga dito. Ganun pala nangyari. Kaya Oo. tuloy na silang umalis Patuloy dito. na umalis, sir. Akala nila siguro may mission na naman kami sa kanila. Nabanggain nyo sila. Oo. Ang pagkaintindi nila siguro, kasi, halimbawa ako, may bayaw ako sundalo, may bayaw akong pulis. Kung sino-sino pa sa mga kasamahan namin ni NJ, may mga kamag-anak na sa gobyerno, ang pagkaintindi nila, utak na kami ng mga yun. Hahanapin sila, imamonitor sila. Yan ang ano nila. Kaya tuloy yung... Yan pala yung tuloy na silang umalis. Tuloy na sila umalis ng Marawi. Yan ang kwento sa simulat. Ano, sir? So pure yung dala ni Isnilon doon, sariling grupo lang. Sariling grupo, sir. Hindi, walang kasama ni na FI. Yung nakaraan na... Hindi na rin sila nag-attempt na i-recruit kayo para sumama sa kanila sa Marawi. Hindi na. Wala na yun. Pero may mga abusayap ng Sulu na nakasama ba sa kanila? Wala, sir. Pure basilan yon? Hindi. Mga taga Del Sur. Kasi yung tauhan ni FI, mga taga Del Sur, Sibugay,
ang nakasama ang dala ni Isnilon. Oo, mga tuburan. Dito sa amin, Albarca, wala, kahit isa. Kasi alam namin yung ano nila. At alam Hindi- nyo rin, mamamatay lahat sila sa Hindi Marawi. Hindi ay, naman. nako. Oo. Alam na namin yan. Sabi ko, kung interesado ako makipaglaban sa sundalo, bakit ba ako pumunta ng Marawi? May sundalo pa naman dito sa Basilan. yun ang nasa ano ko, sir. Kaya hindi ako alis ng, hindi ako sa ano, basta-basta makumbinsi sa mga, yun. Yung pala yung history ng ISIS dito at si Isnilon, ano? Kasi naging, kahit papaano, naging mas lalong malaking tao siya kasi sa Marawi dahil dami Oo. niyang dala. Oo. Malaki-laki yung nasa likod niya. Ay, sa kanya pa nga ako sumama, sir. Yung gera ng MN sa Zamboanga, uncle ko, 4 ang namatay. Isang kapatid ni nanay, yung 3 first cousin ni nanay. Pero MN lahat yun, di ba? MN, kinumbinsi ako Mm. at naghiram pa ng baril ko. Sabi ko, pag inalisan mo na yung baril ko, uncle, baka inalisan mo na rin yung pakpak ko. Paano pag may dumating na trupa dito sa amin? Ano na lang ang gagamitin ko? Hindi pumutok to. Iba yung kalaban dito kako. Ang tawa lang si uncle ko. Sabi niya, kasi malapit na daw ang schedule nila. Ayun, hindi ko sumama. Tinawagan ko yung brother ko. Nasa abroad siya. Sabi ko, Brad, ito yung uncle natin. Kinausap ako dalhin sa Zamboanga. Ang sabi sa akin, Brad, sabi niya, bilang matanda ako sa iyo, ako na yung sa lahat ng lalaki, ako yung pinakamatanda. Kung pwede, sabi niya, hindi kita sabi niya sa tinuturuan, maisip ka na rin. Pero ang sa akin lang advice, idagdag ko sa iyo. Kung may kalaban ka pa sa Basilan, huwag ka natatawid muna ng Zamboanga, may sundalo rin sa Basilan. Ay, ang pinaniwalaan ko yung sa brother ko, hindi ako sumama. Pag narinig ko lang nakailang araw yung balita, Napakadami ring namatay doon. iba na yung namatay, iba pa yung nahuli, nakulong, yung mga MN. Tapos yun. Hindi ako, hanggat ngayon, ito na ako magiging kausap nyo. Dahil sa kalinisan din siguro ng ano ko, sir. Hindi ako basta. At isa pa, nakwento ko sa iyo, sir. Ito siguro ang dahilan ng mga ibang tropa sa tiwala nila sa akin. Hindi pa ako kapgunon, hindi pa ako mga counselor. Mga ilang buwan pa lang ata ako sa pagbaba ko, mga 5 buwan, ganun. Nasalubong ko yung tropa, pero hindi ko alam tropa yun. Na grass dyan sa Bono, Dagaw. Nag-crash Oo, motor. na motor, sir. Ang mangyari doon, kaya ako napunta doon, natuyuan ang diesel ng truck ko sa na ubusan ng diesel. Na layo pa. Tapos tinawagan ako ng driver, sabi niya, Ibs, nabusan yung diesel yung truck, paghanap ka. 10:00 na ng gabi, sir. Sabi ko, baka tulog na yung nagbebenta, pero itry ko na lang. Kontra dyan, malayo pa sa area yung truck, baka kung ano-anong ginagawa ng mga bata. Yun, punta ko sa alis ng bahay. Ganun ako sa puntang Badya, naghanap, nag-ikot. Walang diesel. Sabi ko, nadaanan ko ito. Yung malapit sa Bono, Dagaw, yung paganyan, sir, may nagbebenta dati ng diesel yan, hindi pa abot yung detachment. Meron man yung, dumaan lang ako doon, hindi ako nagtanong. Pagbalik ko galing doon, wala na sa Badya, bago ako nagtanong doon. Sabi nila, marin pa sabi niya, bossing, 2 galon na lang, 1 galon na per liter, 2 galon na lang, sabi niya, boss. Sabi ko, kunin ko na. Yun, hindi ba ako nakabayad ng diesel, nakita ko na yung motor, yung pang ganyan-ganyan yung takbo, sir. Lasing. Sabi ko sa kasama ko, tingnan mo lang, pag abot yung subida ganyan, ewan lang kung survive siya, hindi natumba. Sabi niya, yan ka naman. Yan. Pero wala, tuloy ba rin ako nagbayad na, hanggat nakuha ko na yung sukli, umalis na kami. Kasi yan din ang daanan namin, papuntang Limbupas. Hindi na ako nagkamali sa salita ko, sir. Pagdating noon sa unahan namin, kita ko na, dito na yung motor, ito na yung tao, yung baril, yung 45, mga 3 yard na sa sa tabi niya. Akala ko, ustads yung sa amin, yung parang, yung ustads ba? Sabi ko, Brad, assalamualaikum. Hindi sumagot kasi punong balbas. Ganyan. Sabi ko, pag ustads to, hindi nag-short. Naka-short man. Sabi ko, hindi na siya.
Sabi ko, trupa siguro to. Sabi ko, sasama ko. Ginandyan ko, sir, trupa ka, sir? Sabi niya, oo, tulungan mo ko. Sabay, kinuha ko yung 45, tinawa dito, sir, sa likod ko. Sabi ko sa kasama ko, isakay natin, ako na yung mag-drive, sa gitna na siya, sa likod na yung kasama ko, bit na yung 2 galon, sir, ganyan. Tapos yun, pagdating nun, sir, sabi ko lang kasi sa tapat ng bahay, yung yung natumbahan ng ang sabi ko lang sa may-ari ng bahay, sabi ko, Brad, ihatid ko muna ito sa detachment nila, kasi sundalo to, yung motor, alaga, wag mong babayaan, alaga, kunin mo yung motor, baka kunin na lang nila pagka kinabukasan. O yun, inhatid ko, sir. Tanungin ko kung sinong duty. Tapos, sabi niya, anong mangyari? Sabi ko, trupa, ito yung baril. Simula nun, sir. Pero ang dami din natulong ng sundalo na yun sa akin. Pero hindi ko alam, lumipas na ilang mga 2 taon, hindi ko siya kilala na siya pala yung natulungan ko. Si J-Boy. Nasa S2, yung batalyon ng NIB. Si J-Boy, Sir J-Boy. Oo. May ano man yun. Nasiraan din yung motor, mga pamangkin ko dito sa tipo-tipo. Parang na-open ng loob niya, tulungan yung mga pamangkin ko, sir, pinuntahan ko. Hindi rin niya alam ng mga pamangkin mo. Hindi rin niya alam na pamangkin, at hindi na rin alam yung oras na yun, ako yung tumulong sa kanya. Sabi ko, huwag ba kilala siya? Sundalo daw siya. Sir, sabi ko, salamat sa huwag ka na yung, sabi na, bayaran ko na yan. Pag ganun problema sa shop, sobra 200, sila yung mga motor. Tapos may iayos ako na problema sa Kampo Uno, involve yung trupa. Kasi dapat may nakasaksi. Doon nagkwento, pinalabas ko na SB ako, kasi konselo na ako nun, kasi ilang taon na lumipas nun. Sabi niya, saan, sir? Albarca. Wala, ganun na lang. Escort siya ng barangay captain, kasi yun man ang may kalaban, yung inayos ko. Tsaka mga pamangkin ko dito sa kabila. Nung mangyari na yung isang araw, pumunta yung barangay captain na bayaw ko, sabi niya, Kap, hindi ko talaga makakalimutan may isang tao nakatulong sa akin na nag-crash ako doon sa Bono Dagaw. Siya ang tumulong. Malaki akong utang na loob sa kanya kung alam ko lang kung sino. Ang sabi ng bayaw ko, sir, yung kapitan, sabi niya, bayaw ko yun. Kasi nung mangyari yun, sir, pagdating ko sa bahay, nakwento ko sa bayaw ko. Sabi niya, sigurado ka? Sabi niya, sir, sigurado ako. Ayun, sabi niya, bigyan mo ako ng number. Kasi ang pangyayari yan, sir, hindi kami nakapagbigayan ng number. Wala, hinatid ko lang sa detachment. Tapos, yun, binigay ni Kap yung number ko. At sabi niya kay Kap, bigyan mo rin sa kanya kung siya ba yung nakatulong sa akin, alam ko rin yan. Yun, magtawag na sa akin, sir. Tapos, sabi sa akin, Ibs, ikaw ba to? Ikaw ba si Ibs? Opo, sir, ako, sir. Pwede ba tayo mag-usap ng personal? Okay, sir, magsabi ka lang kung saan. Pwede ka pumunta ng batalyon ng Kampo Uno, 18 IB? Pwede, sir. Punta ka dito bukas. Yun, sir, pag bukas, sir, pumunta ko doon. Tawagan na kami. Magkilala na kami sa mukha, sir, magkaibigan na. Nang dahil sa mga paghatid sa pamangkin ko dito sa tipo-tipo, nang dahil sa mga problema inaayos ko sa Kampo Uno. Pero hindi niya alam na ako pala yung pagdating doon. Panay yakap sa akin, putang ina, ikaw pala, sabi niya, Ibs, nakatulong sa akin. Ano sabi niya, gusto mo na maitulong ko sa iyo? Tapos sa isip ko, pero counselor pa ako. Sabi ko, pag may oras na quota ng kapgo, sir, gusto ko magiging kapgo. Tapos yun ang sabi sa akin, ipalo up agad kay Sir Patag, yung kasama natin doon. After ng mga ilang buwan, tagal-tagal siguro, hanggat naabot ng second term ko, talo na ako sa pag-eleksyon, yun, dumating na yung quota. Pinapunta ng batalyon. Ibs, sabi ni Jeps, gusto ka mag-kapgo. Totoo ba yan? Sabi ko, totoo, sir. Pero kung pwede, pamangkin ko na. Sabi ni Batcom, si Santander, Ibs, wag na si pamangkin mo.
alam ko yung role mo, nag-aayos ka ng problema, nagsisettle ka ng mga ano-anong problema, Mm. mas maganda na yan, authorize ka magbitbit ng baril, ikaw na yung magkapgo. Mm. Hanap ka na lang yung pangalawa mo. Mm. Ayun. Yan ang dahilan napunta ako sa pagkakapgo, sir. Yan ang magandang kwento. Yun. Dahil sa tulong ko sa tropa, tapos siya na mismo ang mag-share sa mga kung sino maging kaibigan niya. Alagaan niyo itong tao, napakabait. Kung ibang tao ang nakapulot sa akin, kundi nakuha yung gamit ko o kaya napatay pa ako. Yun ang malaki sa kanya, sir. Tuwing magkita kami, hindi pa sapat kung anong may bigay sa akin, hindi pa sapat yung tulong mo sa akin. Hindi ko na alam kung saan siya ngayon. Puro balita na sa Luzon nata siya. Sir Yan James. ang kwento ni Forber Sangguniang Bayan, member ng Albarca, Ebs Fernandez. Ngayon ko lang nalaman, ang ganda pala naging kwento mo, kaya ka pala nag-capbo. Yes, sir. Yan. At isa na rin, ayaw kong matismis kung ano-ano pa. Mm. Kaya ayaw kong bumitiw sa pamamalakad sa kamay ng gobyerno. Capbo na talaga. Kapgo na talaga ako. Thank you. Salamat.